dito, higit sa lahat, ang ating mga kababayan na walang-wala. Hindi na kaya ng ilan sa atin dito. Medyo masarap ang buhay natin, masarap na tulog. Pero ang ating kababayan, mga vendor, mga driver, at lahat ng informal sector ay kawawa ang buhay nila. Kaya mga kasama, hindi tayo papayag. Anong gagawin natin? Tuloy natin ang pagkakaisa. Sama-sama tayong kumilos. Magpalakas tayo at magpalawak tayo ng ating mga iba't ibang kilusan sa iba't ibang milyon, sa iba't ibang komunidad tayo. At yung mga kilusan na yan ay sana magdudugtong-dugtong para mahigit malakas ang ating kilusan ng sambayanan para itayo natin ang tunay na sistema na naglilingkod sa atin at nagmamahal sa atin. Ang gobyerno ng masa at gobyerno ng mamamayan. Mabuhay ang kababaihan! Mabuhay ang sambayanan lumalaban! So, mabuhay tayo lahat at tuloy-tuloy lang ang laban. Maraming salamat! Mabuhay tayo lahat! Salamat, Tingka Flor ng Oriang at ni Atty. Aaron ng Sanlakas. Mag-ibaka! Huwag matakot! Huwag matakot! Mag-ibaka! Ayan ang sigaw ng mga kababayan natin mula noon sa EDSA hanggang ngayon. Hindi tayo natatakot para makibaka at ipaglaban ang ating karapatang pangtao. At bawal mapagod. Yes, Lalo-lalo na sa mga kababaihan na damang-daman nila ang kahirapan sa araw-araw. At ang mga manggagawa, mga kapatid natin na nasa informal sectors. Maraming salamat. Ngayon naman po, tinatawagan natin si former COMELEC Commissioner Agosto Latan, kasama ni Floro Francisco ng Seniors for Seniors. at si Atty. Sally Batula ng Sentro. Masaluhan po natin ang masigabong palakpakan. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako ay hindi marunong magtagumpate o po ay magpapaliwanag lamang kung paano nakarating yung mga namamulong sa akin sa kanilang posisyon. At yan po ay ang ating eleksyon. Dahil galing po ako sa COMELEC, papaliwanag po po ang mga nangyayari. Ang isa pong problema ng ating election system ay hindi po ito transparent. Nung gumawa po kayo, nakita niyo po ba kung paano inilang yun ang problema ng ating eleksyon. Bumoboto tayo, pero hindi natin nakikita kung pinigilan yung ating boto. Yun ang basic problem. Kaya inotomate ng smart matrix at kayo hindi ko. Ang problema po ng sistema ngayon, ilanat lang yung mga ninyo at yun, makina nila, hindi natin nakikita kung paano binila yung ating boto. So, pwede kong yung software, manipulahin para lumabas yung gusto silang mangarap. Yun, problema lang. Minsan mo lens mo. Ay, gano'n? Lens ba yun? Yung kung 2022, ganun ang nangyari. Hindi natin nakita kung paano binila yung mga balota, lumabas na lang, in 1 hour, 20 million na kaagad na lumabas na boto. Hindi ka panipaniwala. Hindi pa. Ngayon, ano po ba dapat na solusyon dito? Napakasimple po. Huwag i-automate ang presinto. Bilangin ang mga boto natin manually para nakikita natin habang binibilang ang ating mga boto. Oras na i-automate po natin yan, nawawala ang transparency. Kaya naman po, manual ang bilangan sa presinto. Pagkatapos, pwede naman po yung resulta sa presinto, ipapadala sa munisipyo, pwede na pong i-automate. Ipapadala sa probinsya,
nakikita natin kung dinadaya tayo. Makakadaya pa rin sila, pero nakikita natin yung mga nagtatalo, pwede yung protesta. So yan po ang aking pinumungkahi nung araw pa, hindi naman nakikinig ang Comelec. Nagpadala po ako sa kanila ng sistema na dapat sundin. Sinagot naman po yung aking pinadalang sulat. Sabi sa akin, maraming salamat. Yung mungkahi mo ay nilagay namin sa library. Ayun, nasa library yung aking suggestion. So, magtitiis tayo, madadaya pa rin tayo, kawawa naman po tayo. Salamat po. Maraming salamat po. Ano namin po namin dito si Team Rene at Rene ng Freedom from Death Coalition. Sama-sama na po sila. Dahil kasunod po nito ay magkakaroon na po ng banal na visa sa ganap na alas 6 ng gabi. Kaya po by 5:45, Pinatawagan yung mga kaparian na nandito ngayon. Pupunta na po tayo sa loob. 5:45, 15 minutes from now. Ang visa po ay pamamunahan ni Visa Jerry Albinaza ng License of Drivers. At ang mobilist po ay si Monsignor Jerry Nabon. Okay, pakinggan po natin ngayon ang nakapagsalita ng seniors for seniors. Si Sir Floro Francisco. Magandang hapon, mga kababayan. Sa nakikita ko ngayon, maraming kapwa seniors ang narito ngayon. Pwede ho bang humiyaw, mga seniors? Kaya mga kapatid, ang mga seniors po ay gising. Hindi po kami natutulog. Dahil marami po kaming isyong nakikita na napapamamayaan. Itong pinag-uusapang budget ay kailangan nilang hiya. At ang isa sa matinding biktima ng budget na ito ay kami mga seniors. Sa ating mga kapwa seniors, gumising po tayo at ating paglaban na dapat ibalik ang budget sa PhilHealth. Kinuha nila yung 90 billion na pera namin na sinasabi nilang savings daw nila. Paano nyo nasabing savings yan? Pera nyo ba yan? Kami mga manggagawa at magkuhan ng pera na yan. Saan tayo kumuha ng kapal ng mukha para desisyonan na kunin ang pera namin? Meron kami pinaglalaban, Universal Social Pension, 2016 pa namin ito nilalaban, pero hindi kami pinapakinggan. Ang ginawa nila,